So we have here steps on how to solve mixtures problems. So una, kailangan niya mag-draw ng diagrams to represent the solutions in the problem. So pwede yung rectangle, squares, circles, etc. So we're going to find out what are the given amount, yung percentage niya, kung anong type niya ng mixture. Lagay mo kayo sa diagram. Then yung unknown, syempre, ganun pa rin, variable pa rin tayo. No? Letter X, ang common natin. Then we're going to solve the equation formed doon sa ating problem. Example tayo. Okay, number 1. So we have a farmer wants to mix milk containing 3% butterfat with cream containing 30% butterfat to obtain 900 gallons of milk, which is 8% butterfat. So how much of each must he use? Ulit ha. So merong farmer. Gusto niya mag-mix ng milk na mayroong 3% butterfat sa cream na may 30% na butterfat. Para yung kalalabasan ay 900 gallons ng milk na 8% naman na butterfat. So ang tinatanong, so gaano karami ang kailangan gamitin na milk at saka cream? Sige, solve natin. Di ba? Ang ating perceptual diagram muna, gagawa kayo ng rectangle, square, or circle. Mag-rectangle tayo. Okay, so meron tayong milk. Una, lagyan natin milk. Tapos ito ay mayroong 3% na butterfat. Lagyan din natin yan. Which is 3%. Kung ko lang itong, BF na lang, butterfat. Tapos, i-mix daw yan, mix with cream. Pagka minix mo, ihahalo, ano operation nun? Mi-mix daw dadagdag. So, yun dapat ay plus, So, i-add mo lang pag i-mix. So, panibago na naman siyang diagram. Ito na ngayon yung cream. Tapos, ang meron kay cream, cream containing 30% butterfat. Sige, so ito ay 30%. Tapos to obtain. So, obtain, yun ang kalalabasan, kaya equal sign ka ngayon dito. So, meron ka another diagram na kung saan ang kalalabasan niya ay milk pa din, milk. Kaso yung kanyang butterfat ngayon ay 8%. Tapos, nagbigay ng volume niya, 900 gallons, lagay mo sa baba. Ang tinatanong, so how much of each must he use? So gaano karami ang kailangan gamiting milk at cream para ang kalalabasan niya ay milk na 900 gallons na 8% butterfat. So yun ang ating kailangang malaman. So ang unknown dito, yung amount ng milk saka yung amount ng cream. Kung gagawin ko X yung volume ng milk, so X ito ngayon, yung cream. Huwag na kayo magwa-Y, Huwag ng Y. Base mo sa X na itong milk, yung kabuuan ay 900. So ano ngayon to? So dapat ay 900 minus X. Minus X. So yun dapat, Huwag na kayo magwa-Y, Kasi binigyan ni kabuuan Kabuuan ay 900. Unknown mo isa, X. So yung isa, 900 minus X ka ngayon. So ito yung kanilang mga amount.
Okay, so mula dyan, gagawa ka ng equation. Ano? Multiplication lang ito eh. So 3% of x plus 30% of 900 minus x equals 8% of 900. So ganun lagi solution. Ano? Solve natin. So ang 3% ay 0.03. Diba? 3 divided by 100. We will have 0.03. Multiply mo sa volume ng x plus 30% 0.3. So we have 0.3 times 900 minus x. So equals, ito ay 8% lang. 8 over 100 dyan, so 0.08. Multiply mo sa volume, 900. Solve natin. So ito ay 0.03 x plus 270, ano? 0.3 times 900 minus 0.3x. Equals, ito ay 72. Tama ba? Then dun tayo sa combining similar terms tayo. So magiging 0.03 x minus 0.3x. So equals 72. Transpose natin. Minus 270. Ano ay value ng x? Dari ano yan? 72 minus 270. So we have negative 198 divided by 0.03 minus 0.3. Ano nakuha nyo? 733? Yes, sir. So we have 733.33. So ito ay gallons, no? Unit niya. Okay, so yan yung amount nung milk. So ito yung milk. So we let x para doon sa milk. Then, para naman sa cream, so siya ay ito, 900 minus x. 900 minus x is equal to 900 minus 733.33. Then lalabas ngayon. 167 ba? Tama ba? 166 pag ni-round up, ano? Pag ni-round up, 167. So 166.67. Tama? Opo. Pero may gallons. Ito ngayon yung para sa cream. Ganyan karami lahat gamitin niya, ano? So dapat meron kang 733.33 gallons ng milk at 166.67 gallons ng cream. Okay. May tanong kayo dyan. Tanong. Tandaan niyo equation, 0.03x plus 0.3900. Okay. Ito yung calcu. Ha? Yes po. Type natin, ha. Ano yun? 0.03 ba? 0.03x, ano? Opo. Shift solve tayo. Paturo ko sa inyo, ha. So pagka talaga yung x alpha, no? 0.03 tapos alpha. Ayun, no, yung x. No, yan, x. Plus, ano yung karugtong? 0.3? 0.3. 0.3 tapos times. So we have parentheses. 900 minus x, ano? 900 minus, so alpha ulit, x. Close natin.
Yung equal sign mo, yung alpha, yun sa taas ng calc. Alpha equals. Yung kabila ata ay 0.08, tama? 0.08900. Masarap mo yan. So pagbuo ng equation mo, yung kagaya kanina, ayan na siya lahat. O, shift ka. Shift. Ito yung sa taas ng calc, solve. Ayun, no? X equals 733.33. Sundan niya. Paggamit ng calcu. Yes po. Malaking tulong nito, no? Yung shift solve na yan. No? Sa alam mo na yung equation, lalo kung board exam, o ayan, madali na i-solve mo na. May equation ka lang, hindi mo na kailangan gumamit ng ibang method. So, calcu muna, shift solve ka lang. May tanong kayo? Wala po, sir. Yan, pa tayo na example 2. Okay, so example 2. So we have here a chemist. So he needs a solution of tannic acid that is 70% pure. So how much distilled water must she add to 5 gallons of acid, which is 90% pure, to obtain 70% solution? Okay, solve natin. Diagram muna o lagi, ano, rectangle. Okay. So ano muna nga meron tayo? Ano ba ang gagawin? Ang gusto ng chemist ay magkaroon siya, no, ng solution na tannic acid 70% pure. So ito yung gusto niya mangyari. Sabihin, ito yung ano, ito yung produkto, no, yan. Yan yung kalalabasan. 70% pure na tannic acid. Ano gagawin? So meron kang 90% pure na tannic acid, 5 gallons yon. Hahaluan niya ngayon ng distilled water para ang kalalabasan ay 70%. Okay, lagay natin. So this is 90% ang meron tayo. Then ito ay tannic acid, ano? So ito ng TA. Tapos ang kanyang volume ay 5 gallons. So ano gagawin natin? Ano gagawin daw? Yan, no? Yan nyo, oh. How much distilled water must she add? So mag-a-add tayo. So this is distilled water. May gulat sa taas. Kung ito ay distilled water, ilang percent yan ng tannic acid? 10% po. Ganun nyo ba? Distilled water, ano? So wala yan tannic acid eh. No? So ito ay 0%. Kaya naman sinabi na tannic acid sa distilled water mo eh. No? So yan ay 0% ng tannic acid kasi siya ay distilled water. So ang kalalabasan naman ngayon, to obtain 70% solution. So ang kalalabasan ay 70% ng tannic acid. Ngayon, alam mo ba yung volume nung nilagay mo na distilled water? So hindi mo alam. Kaya siya gagawin mong X. So pagka nag-add yung dalawa ngayon, since hindi naman sinabi na dapat 5 lang yung volume niya, so i-add mo tong volume ni distilled water, kaya magiging X plus 5 ngayon itong panibagong volume mo. Nakukuha niyo? Ha? Opo, sir.
Kasi dito ano, yung kasi i-add mo is water lang, ano, water. Pero yung meron ka ay tannic acid. Kaya mo lalagyan ng tubig para bumaba yung kanyang purity, ano, maging 70% lang. Haluan mo ng tubig, from 90 magiging 70% yung tannic acid. Kaya nga ito inad mo, wala yung kasamang tannic acid kasi water lang yan. So lagay mo 0% yung tannic acid niya. Kasi we are going to solve this problem by using the tannic acid balance. Babalansin mo yan based sa tannic acid. Kaya yung ginawa kanina, ano? Nag-balance tayo based on butter fat kanina. So dito, meron tayong solution is tannic acid. So we're going to use the tannic acid balance. Yung tayo magpo-focus ngayon. Kaya nga, kailangan mo ilagay yung 0% tannic acid para makita mo yung percentage ng bawat tannic acid sa diagram mo. So ito ko gagawa ng equation. Ngayon, by using the tannic acid balance, so itong una, 90% yan. Kaya 0.9, multiply mo sa volume, 5. Plus, ito ay 0% tannic acid, so 0 yan, times x equals 70%, so we have 0.7 times x plus 5. Simplify natin. So we will have 5 times 0.9 ilan? 4.5. Okay, 4.5. Ito, 0 na to. Nawala na yan. Equals, we have 0.7. Plus, ito ay 3.5. Ano? Transpose natin. 3.5, 4.5 minus 3.5 is 1. So 1 equals 0.7x. Ano i-value na x natin? 1 over 0.7. 1.4285. Okay. Wala tayo ng 2 decimal. So 1.43. Unit niya ay gallons. So we have 1.43 gallons for distilled water. Yun ang kailangan mo ihalo. Para ang kalalabasan ngayon ng solution mo is 70% tannic acid. Okay, isa pa. Okay, number 3. So we have a gasoline tank. So it contains 50 liters of gasoline and alcohol. So magkahalo Yung tank ay mayroong combination ng gasoline and alcohol. So ang kanyang volume 50 liters. The mixture containing 25% alcohol. So how much of the mixture must be drawn off and replaced by pure alcohol so that the tank will contain a mixture of which 50% is alcohol. Pagka pag unang basa mo sa problem at medyo nalito, so basahin ulit ako na gagawin. Balikan mo ulit, isa-isahin mo lang part by part para maintindihan problem. So originally, meron tayong gasoline tank na 50 liters. Sige, gawin natin. So, muna tayo ng diagram. Okay, so ito yung tank. So meron niyang 50 liters ang laman niyan. So lagay mo sa baba. Pagkatapos, yung dough mixture niyan ay 25% alcohol. So, ibukod natin. So we have 25% of alcohol. Ano ba sabi dito? It contains gasoline and alcohol. So kung ang alcohol mo ay 25%, the remaining will be gasoline. So ibig sabihin, 75% yung gasoline niya. So yun yung given niya na meron tayo. Ang tanong,
how much of the mixture must be drawn off? Ano gagawin pag gano'n? Ano gagawin niyo pagka drawn off? Subtract. Kailangan mo siyang bawasan, babawasan mo. Kumbaga, yung mixture niya originally, yan, 50 liters na yan, babawasan mo yan. Tapos papalitan mo ngayon ng pure alcohol. Yun ang sabi sa problem, and replaced by pure alcohol. Bawasan natin. So, minus. Ang sabi doon ay, mixture mismo, yung same mixture. Bawasan pa rin natin siya ng 75% na gasoline at 25% na alcohol. Kaso, hindi mo alam yung kanyang volume, kung gaano karami ang ibabawas mo. Okay. Yung ibinawas mo, kailangan mong palitan. Binawasan mo siya ng ganitong volume, kailangan mo siyang palitan ng ganitong volume din. Kaya lang, naman siya, pure alcohol ka naman. So pag nagpapalitan mo na, plus naman yun. Magpa-plus ka ngayon ng pure alcohol, sabi sabihin, yan ay 100% alcohol. Kung siya ay 100% alcohol, so ang kanyang gasoline ngayon ay 0. Ano ngayon dito? Sa volume. Tingnan niyo sa problem, How much of the mixture must be drawn off and replaced? Kung ano yung binawas mo, yun din ang ipapalit. Ibig sabihin, kung gaano karami binawas, ganoon karami ipapalit mo. Kung X itong binawas mo, so yung papalit mo na alcohol ay X din ang volume. Nakuha niyo ba? Susundan niyo? Sir, pwede po paulit po. Alin? Saang part? Ito po. Yung po paano po na ko i-X. Sa dulo lang po. Itong huli. Yes, Sa alcohol. Thank you po. Kasi sabi sa problem, so how much of the mixture must be drawn off and replaced? So pag nagbawas ka, kung gaano karami binawas mo, kailangan mong palitan din yun. Ano ba ang binawas mo? Nagbawas ka ng X. So ipapalit mo na alcohol dapat X din. Kasi di ba originally kasi meron kang 50 liters ang volume ng tank mo 50 liters. May naman siyang 50 liters. Kaso gusto mong baguhin yung kanyang component Kaya ang gagawin mo, yung mixture mo ng una, babawasan mo ng ganitong volume. Tapos papalitan mo ulit siya. Papalitan mo siya ng alcohol naman. Kung ano yung binawas mo, yun ipapalit mo na volume. So ang binawas mo na mixture na 75% gasoline, 25% alcohol ay X liters. So ipapalit mo dapat, ganun din, X liters din dapat. Para ikaw pa rin ibabalik sa 50 liters. Ano pa? Ano tanong? Tanong? Nasundan nyo na? Yes, sir. Basahin nyo na yung problem. Tignan nyo sinasabi dito. So pag nagbawas, papalitan mo yun. So kailangan same lang yung yung ipinalit sa ibinawas. Kasi hindi naman sinabi na mababago yung volume niya. Hindi binanggit dyan. So same pa rin ang usapan natin dito. So ngayon, nung nagbawas ka, nagpalit ka ng alcohol, ang kalalabasan ngayon, so that the tank will contain a mixture of which 50% is alcohol. So doon tayo sa kalalabasan niya. So equals. So
So, ang panibago niyong composition is 50% alcohol. Kung 50% alcohol yan, 50% na lang ngayon yung kanyang gasoline. Talagang tataas yung alcohol, ano? Kasi nga, binawasan mo yung mixture, eh, no? Ang dinagdag mo lang ay pure alcohol. Diba? Nagdagdag ka ng puro alcohol, tataas talaga yung alcohol nun. Kaya nga, ang kalalabasan dapat 50% alcohol. So, kung 50% alcohol, 50% ngayon ang gasoline yan. Ibig sabihin. Ano ngayon dito? Nabago ba yung volume niya? Hindi naman, di ba? No. So, yan pa rin ay 50. Kasi pag i-add mo to, 50 minus x plus x equals 50. So, 50 pa yung dulo, no? Sige, ayusin natin. Gawa tayo ng equation. Napasin niyo ba? Diyan dalawa, no? Dalawa diyan yung ano yung ating mixture ano, pwede ka diyan mag-solve by alcohol balance or pwede ka diyan mag-solve using the gasoline. Doon muna tayo sa alcohol, solve natin. So first, I will solve using alcohol. So by alcohol balance. Okay, alcohol lang muna. So doon sa ating first diagram ay 25% yung alcohol. So doon tayo pupunta. So meron kang 0.25. Tapos siya ay 50 liters. So times 50. Minus. Yan pa rin, 25%. So we have 0.25 times x plus 100% ay 1. Kaya 1 times x. So equals 50% yung alcohol dito. So 0.5 o 50. Tuloy natin. So we have 0.25 ng 50. Ilan to? Ito ba 12.5? Tama ba? Yes, sir. 12.5 minus 0.25x plus x equals 25. Ano? Tapos subtract tayo. Transpose. So magiging, pag kinumbine mo to, 0.75. 0.75x is now equal to 25. Transpose mo yung 12.5 kaya minus 12.5. Or 0.75 is equal to 12.5. In solving for x, ilan lalabas sa x? Divide lang natin. 12.5 divided by 0.75. Ano nakuha nyo? 16.67. Okay, so we have 16.67 liters. So ganyan kadami yung kailangan mong ibawas sa mixture. Kung meron kang 50 liters ng gasoline and alcohol, na ang mixture niya 25% alcohol, babawasan mo siya ng 16.67 liters at papalitan mo rin ng ganung karami na pure alcohol. Para ang kalalabasan niya, 50% alcohol at 50% gasoline. So isang solution by alcohol balance. Hindi pa tayo sa isa. Solve natin siya by gasoline naman. So we have gasoline balance. Now using gasoline component,
So una ay 75%. So 7.75 tayo. So volume 50. Minus, this is 0.75 times X. So dito naman, 0 ang gasoline dyan, kaya 0 tayo dito. Volume niya ay X equals 0.5 ng 50. So ilan si 0.75 times 50. 37.5. Minus 0.75x. So 0 na yan equals, this is 25. Kaya magiging negative 0.75 equals 25 minus 37.5. So negative 0.75x. Ito ba yung negative 12.5? So ano value ng x? Magkamukha lang, ano? Meron pa rin tayong 16.67 liters pala tayo dito. So yun, ano? So yung example 3, pinakita ko sa inyo na pwede mag-solve ng dalawang solution, ano? Kasi meron yung dalawang component gasoline and alcohol. So pwede mo siya i-solve using gasoline balance or pwedeng alcohol balance. So yan si mixture problem. Yun lang pag analyze ng problem, balikan niyo ulit, basahin niyo mabuti, para tama yung gagawin. May tanong kayo diyan? Tanong. Oy, ano? Wala po, sir. Lipat tayo ng work problems. So in solving work problem, so you need to work with the same units of measure. So yun ang mahalaga, Kailangan pare-parehas yan, naka-minutes, naka-hour, naka-day, o ano pa yung given dyan, magkakamukha dapat yan bago i-solve yung problem. So you need to find the fractional part of the job which would be done in 1 unit of time. Ito nga, kasi kailangan pare-parehas ng unit of time natin. Kung day ang ginamit, day dapat lahat yan. So if a person can do a complete job in 2 days, so he can do 1/2 of it in 1 day. Pero ang ginagamit dito talaga, sa work problems, yung accomplishment ay equal sa rate times time. Dahil nyo, accomplishment ay equal sa rate times time. Kaya yung rate, kung halimbawa ang gagawin mo ay isa lang, isang trabaho, one job, one accomplishment, yung rate ay 1/time lang. Or kung dumami yung gagawin niya, generally, ang rate talaga ay equal sa accomplishment over time. Kung halimbawa, sinabi, kaya mong gumawa ng ng 3, let's say, trabaho, 3 accomplishments in, let's say, 5 days. So yan, ito ang rate mo, 3/5 ka. Pwede mo siya i-simplify, ayusin pa, Kuwari, makagawa ka ng 4 accomplishments in 8 days. So pwede mo siya i-simplify as 1/2, Rate mo is 1/2 or 4/8. So in general, we have a accomplishment is equal to rate times time, or yung rate pwede mong gawing 1/time kung we are talking of only one accomplishment. Or in general, we have accomplishment over time para sa rate.
Yes. Solve tayo ng problem. So gamit ito, gagawa ka ng equation. Ano? Form the equation using those fractional parts of the persons involved and then solve the equation. Tingnan natin. Ito. Kayo mga bida dito ano? Kayo ang bida. Andiyan ba yung dalawa na yan? Andiyan ba yung dalawa? Sir. Sige. Kayo ang bida ngayon dito. Ano? Number 1. So Rika can dig a ditch in 4 hours. Jubilin can dig the same ditch in 3 hours. So how long will it take them to dig it together? So binigay yung rate ni Rika sa ni Jubilin. So para i-dig yung isang ditch. So si Rika ay 4 hours, kayang tapusin. Si Jubilin naman kayang tapusin ng 3 hours. Ngayon silang dalawa magsasabay gagawa. So gaano kabilis matapos yung trabaho? Pag silang dalawa yung nagtrabaho ng sabay. Sige, solve natin. Doon muna tayo sa rate. Rate muna tayo. Doon muna tayo kay Rika. So kaya niyang tapusin trabaho sa loob ng 4 na oras. So ang gagawin mong rate niya ngayon is 1 ditch, di ba, in 4 hours. So we have 1/4 para kay Rika. And for Jubilin, so we are also talking of the same job, no? Same work pa rin, yung ditch na yan, parehas lang. So isang ditch kayang tapusin ng 3 hours, so magiging 1/3 naman yung kanyang rate. Ngayon, magagaling yung equation mo dito sa tanong. So how long would it take them to dig it together? So rate muna. Di ba ang sabi ay accomplishment is equal to rate times time. Ito equation natin So yung rate, lagay natin si Rika 1/4. Tutulong si Jubilin ay 1/3. Ang hindi mo alam ngayon yung time. So gaano katagal. So equal ito ngayon sa accomplishment which is 1 ditch. So equal sa 1. Sundan niyo? Ba't gaganito equation? May gusto mo na kayo linawin dyan. Ano? Tanong, kung may tanong, ano? Huwag natin iwanan. Naalala ko si Alison kahapon yata, sa klase niya sa first year, sabi niya, may tanong ba kayo? No. 3 beses pinuli. Pangalawa, wala nagtatanong. Pangatlo, wala daw. Tapos bigla siya nagpa-activity. Tagutan niyo yung na activity sa libro. Saka nagtatanong nung may activity na. Galit na galit si Alison. Walang tanong, Uy, ano? Wala po, sir. Sir. Sundan nyo to, Bakit ito 1? Kasi pwedeng mabago to, kung ilan gagawin. Sa problem kasi yung usapan, ito lang, a ditch. So isa lang ito, pinag-uusapan. Ang tanong, how long would it take them to dig it? Ano ba it na yan? Ito rin yun, isa lang din ang pinag-uusapan. Kaso sabay silang gagawa. So pagkasabay mo yung rate nila, ang rate ni Rika 1/4, ang rate ni Jubilin 1/3. So yun di mo alam yung time. Ito yun, yung T. Pwede mo yung gawing X, kayo bahala. So ilan tong 1/4 plus 1/3? 7/12, ano? So we have 7/12 times time. So equal sa 1. To solve for time, so yung time may equal sa 1 divided by 7/12. Or, yung time may equal ngayon sa
12/7. Ito ay hours dapat sa oras 'yan. Ito yung time para matapos silang dalawa yung pagdig sa isang ditch. Walang tanong. Kukuha Wala nyo po. Ibahin natin. Sir, pwede pong decimal yung sagot. Pwede. Pwedeng mix. Pwedeng improper. Depende sa inyo. At depende sa choices kung board exam. Sa board exam kasi doon ko nakawin sa pagpipilian. Doon ko magbabase sa board exam natin. Tapos, may pagkakataon pa sa board exam na yung problem o yung pala pagpipilian, mga mali. Minamali ng type. Kunwari, yung 6 naging 8. Ikaw bahalang magtingin kung saan malapit talaga. Ang gagawin mo doon is tignan mo yung sagot mo sa choices. Ano yung kahawig? Ano yung mga possible magkamali? Kunwari, yung 3 naging 8 sa choices. So, pipiliin mo yung 8. Ganun lang. Tapos meron pagkakataon na yung mga problem na uulit. 2 beses, 3 beses. Kaya, kung sure kang tama, huwag mong baguhin sa sa mga naulit na items. So, ngayon, tuloy ngayon ng board exam. Tuloy sa NCR. Maraming di magte-take sa atin. Kasi NCR sila nakaschedule Mga natatakot sa Mahirap mag-take sa Manila. Doon tayo. Ito yung panibagong 2 bida. So we have Rick. Para di halatang Ricky. And MJ are student trainees and are assigned to work with the linemen. So after training, Rick can now string 10 miles of line in 3 days. While together, they can string it in 1 day. So how long would it take MJ alone to string the same line? Given tayo muna. Solve natin. So ang binigay dito, ito yung kay Rick. So he can string 10 miles of line in 3 days. So kanyang tapusin isang trabaho, ang pinag-uusapang isang trabaho, ito. Yan. Tatapos na yan sa loob ng 3 araw. Okay. So nagay natin. So pwede mo i-represent yung rate ni Rick as pwede mo gawin 10 miles, diba? 10 over 3. Or pwede mo rin gawing 1 job, diba? In 3 days. When we are talking of 1 job here, ito yung 10 miles of line. Kaya bahala, pwedeng 10 over 3 kasi pinag-uusapan 10 miles. Pwede naman 1 over 3 ka, yung 1 nag-represent sa isang trabaho. Wherein ito yung 10 miles of line nga. Stringing 10 miles of line. Okay. Ngayon, pag silang dalawa daw, pag pinagsama sila, so Rick and MJ, so kaya nilang tapusin ito only in 1 day lang, pag nagsama silang dalawa. So 1 day matatapos. So ang tanong ngayon, so gaano katagal magagawa yung trabaho pag si MJ lang mag-isa nagtrabaho? Okay, gawin natin ng equation, Gaya kanina sa number 1. So yung rate ni, di ba, i-add mo yung rate ni Rick plus yung rate ni MJ times yung time pag silang dalawa. So equal ito sa isang trabaho, isang accomplishment. Kasi isa lang pinag-uusapan, which is 10 miles of line. So yung kay Rick ay 1 over 3. Magwa 1 over 3 ako muna. 1 over 3 plus si MJ. Paano gagawin nyo kay MJ? 1 over x. Yun. So pwede ka mag 1 over x. Or pwede rin namang gawin mo to x lang, x. Possible din yun,
So 1 over x ka muna. Times, yung time nilang dalawa ay ito, binigay, 1 day. So times 1 lang yan. So equals 1 accomplishment. Okay, so magiging 1/3 plus 1 over x equals 1. Or 1 over x is equal to 1 minus 1/3. Yang 1 over x ay equal ngayon sa 2 over 3. Or solving for x equals 3 over 2 or 1 and 1/2 or 1.5. Is 3 over 2 days. So ganyan kaya kabilis matapos ni MJ mag-isa yung trabaho. Paano pag ginawan 10? Wala, magta 10 over 3 tayo. Tingnan natin Gagawin nating 10 over 3 plus, siyempre ito rin, 10 dapat, 10. So we're talking of 10 miles. 10 miles over 3 days, 10 miles, x days naman si MJ. Tapos silang dalawa, 1 day lang. Tatapos nila yung 10 miles din ang usapan. At yun yung ginawa ko, Kasi ang ginamit ko sa una is 1 accomplishment. Kaya 1 over 3, 1 over x equals sa 1 accomplishment. Ngayon, nag-specific ako 10 miles. 10 over 3 ang rate ni Ricky. 10 over x ang rate ni MJ. Tapos, ang gagawin ay 10 miles. So, 10 yung kabila, hindi 1, So, magiging, yan din to, 10 over 3 plus 10 over x equals 10. Solve. Ano mo kung x dito? Ilan to? 10 minus 10 over 3. Ha? 20 over 3. 20 over 3. So solve for x. 30, 30 over 20. So meron ka pa rin 3 over 2. 3 over 2 days. So ganun lang, anong gagawin, Ito naman, pag ginawa nyo itong x, ito, yung part na yan, pag x yan, magwa 1 over ka pa sa huli, pagka ganun. Kasi ang nakuha mo ay rate. Diba? Ang nakuha mo rate. Ang rate kasi ay 1 over time. So pag solve mo ay time, 1 over mo yun. Pagka ginawa mong x lang yan. Pwede naman gawing x yan, makukuha mo dyan 2/3. Kaso ang hinahanap mo yung time. Ito kasi ay 1 over time. 1 over mo, so magiging 3 over 2 pa din. Ano ang gustong linawin? Ha? May tanong? Uy, Wala po, sir. Wala po. Pangatlo. We have here Mark, Jerome, and Diane. So they are hired to paint signs. In 8 hours, Mark can paint 1 sign. So Jerome can paint 2 signs. And Diane can paint 1 1/3 signs. So they all come to work for the first day. So but Diane doesn't like the job and quit after 3 hours. Jerome works half an hour longer than Diane and quits.
So how long will it take Mark to finish the 2 signs they were supposed to paint? So medyo iba yung problem. Ano? Tingnan natin ha. Muna tayo sa mga rate ng bawat natin characters. So muna tayo kay Mark. Andiyan ka ba, Mark? Dito po, sir. So ano rate mo ngayon dito? Mark. 1/8 po. So, kasi kaya mo kasi tumapos ng ano ng isang sign sa loob ng 8 oras. Meron kang 1/8. Malipat tayo kay Jerome. Jerome, ano naman ang rate mo dito? Jerome. Jerome. 1/4, sir. Yun, kasi, ano sabi doon? You can paint 2 signs sa loob ng 8 oras, di ba? So, 2 signs in 8 hours. So, magiging 1/4 pag sinimplify mo yung kay Jerome. Hindi pa tayo kay Dayan. O, Dayan, paano naman sa'yo? Sir, 1 and 1/3 over 8. Wait Okay, lang. so, ang rate mo ay 1 and 1/3 sa loob ng 8 oras. So, pag ito is simplify, ano ang katumbas? Simplify nyo nga, 1 and 1/3 over 8. Divide nyo, 1 and 1/3 over 8. 1/6 po. Yun, tama. So we have 1/6. So ang rate ni Mark, 1/8. Si Jerome, 1/4. Si Dayan ay 1/6. So lahat ng rate ngayon dito nakabase sa isang trabaho lang, sa isang sign. So 1/8, 1/4, and 1/6. Yan ang mga rate natin. With respect to one accomplishment, Okay, doon tayo sa sinasabi ng problem. Ito na, they all come to work for the first day. Okay, so gawin natin yun. So sa simula, magkakasama silang 3. So, muna, Mark? Andun mag-rate na nga tayo. Para diretso na. So, si Mark ay 1/8. Kasamang magkatrabaho ngayon si Jerome, 1/4. Kasama si Dayan, 1/6. Simula, magkakasama silang 3. Tapos, ano sabi? But Dayan doesn't like the job and quit after 3 hours. So, ibig sabihin, silang 3 ay magkakasama sa loob ng ilang oras? 3 hours. 3 lang, 3 oras. Kasi, pagkalipas sa 3 oras, saka nag-quit si Dayan. Sige, doon tayo. Wala na si Dayan. So, iiwan na lang ngayon ay si Mark. Si Mark ay 1/8. Kasama niya si Jerome. Si Jerome ay 1/4. So, after 3 hours, silang dalawa na iwan. Ano sabi sa problem? Jerome works half an hour longer than Dayan and quits. So, umalis na naman si Jerome. Kaso, mas mahaba lang siya ng kalahating oras kay Dayan. So, ilang oras ngayon dito? 0.5 po. Ayun. So, ito ay 0.5. Di ba? Kasi after 3 hours, wala na si Dayan dito Tapos, ang haba lang naman ng tinatrabaho ni Jerome kay Dayan, kalahating oras lang. So, ito lang yun. 0.5 silang dalawa ngayon ni Jerome. Ay ni Mark, si Jerome at si Mark. Tapos, nag-quit na si Jerome, ang may iwan ngayon si Mark na lang. So, si Mark ay 1/8. Okay. Hindi mo alam kung gaano katagal, Yan ang ngayon tanong. How long will it take Mark to finish 2 signs they were supposed to paint? Ito ngayon yung ano natin time. So, equal to sa 2. Bakit 2? Hindi 1.
Kasi ang sabi sa problem, to finish the two signs. So, dalawa pinapagawa, ano? So, equal sa 2 ngayon yan. So, kailangan dalawa ang magawang accomplishment. Solve natin. Solve natin. Kaya nyo ba i-shift solve? Ha? Ito nga muna, simplify nyo to. Part na to. Ilan to? 1/8 plus 1/4 plus 1/6 times 3. Ilan? Ilan lalabas doon? Ilan dito? 13/8 po. Okay, so we have 13/8. Itong dalawa. 1/8 plus 1/4 times 0.5. 3.6. 3/16. So we have 3/16 plus 1/8 times t. Equals 2. So 2 minus 13/8 minus 3/16. Yan lalabas sa inyo. 9/16. Itong dalawa, bawas mo na yung dalawa, ano? 3/16 din po. So, So 13/8. we have 3/16. 3/16. Ilan ngayon yung time na t? Times 8 lang, ano? Times 8, 3/2 rin ba? Tama ba? Yes, sir. So meron ka rin 3/2. Ito ngayon ay in hours, ano? So 3/2 hours. Okay, so ito yung time, ano? Yan na kailangan gugulin pa ni Mark, no? Para matapos yung dalawang signs na gagawin. Okay. May tanong kayo? Yan, board exam problem na to, ano? Board exam yan. Binago ko lang yung mga ano, pangalan. Ano yun, Jerome? Sir, yung after, yung rate ko po ba after, ay yung time po ba, yung Jerome works half an hour longer than Dayan and quits. Ibig sabihin po ba dun, after po mag-quit ni Dayan, trabaho pa po kami ni Mark parehas ng kalahating oras? Oo, mas mahaba ka ng ano ng kalahating oras sa kanya eh. So kung 3 hours yung trabaho sa Dayan, ikaw 3.5, di ba? Kasi after 3 hours, ano si Dayan. So ilan yung may iwan sa 0.5, dalawa kayo ni Mark. Di ba? Kung nagtrabaho si Dayan ng 3 hours, ikaw ay mas matagal ng kalahating oras, so 3.5 ka. So yun, ito na yung 3 hours mo sa una, di ba? Yung 1/8, 1/4, 1/6, hindi 3 hours mo eh. Kaso after 3 hours, wala na si Dayan, kaya ang may iwan na lang si Mark saka ikaw. Mark Jerome na lang. Kaya sa may 0.5, Mark and Jerome doon. Kasi after ng 0.5, aalis ka na rin. Kaya 1/8 na lang may iwan, si Mark na lang, kaso di mo alam yung time niya. Yun ang unknown. Ano nakuha? Nasundan? Ha? Yes po. Tandaan yung problem. No? Minsan naulit yung problem sa board exam eh. No? Alam mo, binigay ito 3 taon yata, 3 sunod-sunod eh. Yung problem na yan. Ang pangalan doon, B-boy. Parang B-boy, bata. Yata, ano, ganun eh. No? May isa pa eh. Puro letter B pangalan nung ano.
Minsan ano rin yung familiarity, ano. Familiar ka na sa problem, na-solve ko na to, alam ko na yung ano, yung sagot. Na parang ang tawag dun sa ano, sa board exam, looks spam. Looks familiar kasi na-meet mo na-encounter mo na yung problem dati. Alam mo na yung gagawin. Ito rin, board exam din ito, ano yung problem na to. Nirevise ko lang ng bahagya, dinadagan ko ng mga yan. Dinadagan ko lang to, no, ng student trainees. Ang given doon, lineman eh. Meron 2 tao na lineman daw, o yun, rate agad ang binigay. So, binago ko lang siya. Oh, may tanong pa kayo dyan sa dalawang ano na yan, type ng problems. Putin na rin yata eh. Mag-ano pa tayo, age problem. Ito. So sa age problem, ang kailangan yung gamitin dito ngayon, yung sa simula natin dito, ano, yung mga was, di ba? Yung pag sinabing less than, yung mga ganun, ano, yung translation na yan, balikan nyo lang. So tayo ng dalawa. So Alex is 8 years older than Cynthia. 20 years ago, Alex was 3 times as old as Cynthia. How old is Cynthia now? Ang isang madaling paraan ng pag-solve ng age problem, gagawa muna kayo ng ano, ng table. So, lagyan mo muna ano. So, yung mga tao doon na involved si Alex, saka Cynthia. Tapos i-assume mo ano, present. Binigay ba yung kanilang present age? Hindi naman, ano? So mag-let tayo dito. So let, ganun lagi, ang let yung lagi variable yung present age nila. So let x, ito yung present age ni Alex. Then we let y as the present age of Cynthia. Lagay mo rito, ang present age ni Alex ay x, si Cynthia naman ay y. Sabi sa problem, 20 years ago. So lagay mo dito sa table mo yon. So 20 years ago. So pag ang pag-uusapan ay ago, tayo ay subtraction. Kung 20 years ago, ang present age ni Alex ay x. So 20 years ago, siya ay x minus 20. So 20 years ago din, si Cynthia naman ay y minus 20. Nakukuha niyo ba? Ha? Yes po, sir. Yes, sir. Hindi madaling paraan sa age problem eh, ano? Assume mo lagi yung xy as present age nila. So kung ano sinasabi sa problem, kung yan ay past, ito lang, ano, 20 years ago, so x minus 20, y minus 20 tayo sa 20 years ago. Sige. Doon tayo sa sinasabi ng problem. Sabi, Alex is 8 years older than Cynthia. So we will have our working equations. Hindi natin. So we have our working equations. There's a first statement. Alex daw, si Alex. Ano ang age ni Alex sa present? X. So Alex, pag sinabing is, I equal sign. So 8 years older. Pag older ay addition tayo. Ano si Cynthia? Y. So x equals y plus 8. Alex is 8 years older than Cynthia. So we have x equals y plus 8.
Yan ang ating unang equation. Kung tayo sa sinasabing second condition, 20 years ago. Tapunta mo dyan, no? 20 years ago. 20 years ago daw, Alex. So ano si Alex ng 20 years ago? X minus 20. Kaya lagay mo X minus 20. So was, pagka was equals tayo. 3 times as old. So 3 times as old as Cynthia. Si Cynthia naman doon ay Y minus 20. Kaya 3 times Y minus 20. So we have our two equations. X equals Y plus 8. X minus 20 equals 3 times Y minus 20. Alex is 3 times as old as Cynthia. Ito yung 20 years ago. Nakuha nyo? Nasundan? Ha? Yes po, sir. Sige. So, now we're going to solve for the age of Cynthia and Alex. Dito tayo. Since meron tayong dalawang equation, meron tayong dalawang unknown, solve mo yan. Ganun lagi. Pag dalawang unknown mo, dapat meron kang dalawang equation man lang para ma-solve. Okay. So from equation number 1, ito yun. Sa equation 1 pala, nakita mo na yung x pala ay y plus 8. So pwede mo yung ilagay doon sa equation number 2 para yung equation 2 mo maging y lahat. Kasi ang equation 2 natin is x minus 20 equals 3 times y minus 20. Pero meron tayo nakuha condition, equivalent ng x in terms of y. Ang x daw ay y plus 8. Kaya pwede mo gamitin yan sa equation 2 para mawala yung x doon, maging y lahat. Mabalitan natin. Since x is equal to y plus 8 and using equation number 2, so sabi doon x minus 20 equals 3 times y minus 20. So magiging, palitan mo yung x ng y plus 8. So y plus 8, ito yung katumbas ng x minus 20 equals 3y minus 60. Simplify natin. Ilipat ko, y minus 12 equals 3y minus 60. So y minus 3y equals negative 60 plus 12. Ito ay negative 2y equals, ito ba ay negative 48? Tama ba? Ha? Tama? Yes. Yes, sir. So dividing by negative 2, we can solve for y, and y equals 24. Okay na yung problem. So, yung problem ngayon, sinasabi si Cynthia, how old is Cynthia now? Si Cynthia yung y. So, yun na, okay na pala, y equals 24. So, Cynthia is 24 years old, present. Tignan niyo kung magtatama. Dito. Kung si Cynthia ay 24, so yung x ngayon ay y plus 8. So yung x ay magiging 24 plus 8. Kaya ang x ay equal sa 32. So yung age ngayon ni Alex, 32 years old. Pagka ba ginawa ito, tatama kaya sila? Subukan natin 32 minus 20 equals 3 times, tama naman, Ito kasi ay magiging 12. 3 times 4. So 12 equals 12. So tama yung nakuha mo sagot, pag chinek mo sa mga equations. Ano ang tanong? May tanong kayo?
Wala nang tanong. Hinto tayo dito muna, ano? Hinto muna tayo. 12, ano na, 12, 20, ito 20 na eh. Pumunta na ako City Hall. Iwan ko isang problem, ano? Sagutan nyo nila isa. Ito rin ata ay board exam na problem eh. No? Ito naman ay ano, no? Ano naman to? Future naman, ano, in 3 years. Wala lang ano. May pa nakaprepare sa ano eh. Tuldukan nyo lang, ano.